Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyan ng reaksyon. Ito yung katanungan ng karamihan kung bakit binasura ng ICC ang apela ng kampo ni Digong na pagbigyan siya ng interim release o pansamantalang kalayaan. Bakit nga ba binasura ng ICC? Well, dito sa bidyong ito malaman natin ang sagot. Okay, so atin na tingnan kung ano ang sagot ng ICC, bakit ba binasura ang apela ni Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya sana. Diba? So ito yun. Matatandang October 10 ng unang tinanggihan ng pre-trial chamber ang hiling ni Duterte para sa kanyang pansamantalang paglaya noon. Denied pa rin. Ngayon, November 15 nang muling umapila ang kampo niya ng immediate at unconditional release sa ICC ay lalong na-denied. Pinayagan ng ICC ang interim release bago ang paglilitis, pero mayroong mga kondisyon yan sa limitadong pagkakataon lamang. Ayan, so titingnan ng mga hukom kung hindi na kailangan ang detensyon. Ayon sa Article 58 ng Rome Statute, o kung walang matibay na dahilan na siya ay makagawa ng krimen na saklaw ng ICC. Hindi siya tatakas, hindi hadlang sa investigasyon at hindi malagay sa peligro ang mga biktima o testigo. Napakahirap ng mga kondisyon yan. Tatlong argumento ang hinarap ng kampo ni Duterte. So ito naman yung argumento ng kampo ni Duterte. Kanina ay ito yung mga kondisyonis ng ICC, ang dami-dami. Ito, pinapayagan ng ICC ang interim release bagong paglilitis sa mga akusado. So bagong paglilitis, pero sa limitadong pagkakataon lamang. Limitado. Titingnan ng hukom kung hindi na kailangan ang detensyon. So titingnan nila kung wala kang magawang baka paglaya mo kasi ay magasik ka na naman ng lagim. Alam naman natin na mayroong DDS si Digong at alam yan ng ICC. Kaya hindi pinayagan. So isa pang kondisyon ayon sa Article 58 ng Rome Statute. So ito yon. Kung walang matibay na dahilan na siya ay nakagawa ng krimen na saklaw ng ICC. Ayan, kung walang matibay na dahilan, ang tibay-tibay ng dahilan ang daming ebidensya, ang daming testimonya, ang daming witness, ang daming natukhang, kaya hindi pwede. Patuloy tayo. So, maraming kondisyonis to. Hindi siya tatakas o isa to sa Sabi kasi ni BP Sara, ay kapag nakalaya si Digong ay ilipad nila yan pabalik sa Davao at doon sa Davao hindi na yan makuha pa kasi baluarte nila yun. Narinig yan ng ICC, nalaman yan ng ICC kaya hindi bibigyan si Digong ng interim lalo na kung uuwi yan sa Davao. O ayan hindi siya tatakas, hindi hadlang sa mga investigasyon. Ay siguradong hadlang yan. Ay siguradong yung mga witness ay baka mayroong mga pupunta na naman, di ba? At tatakutin na naman. Yan ang iniiwasan ng ICC. Ito at hindi malagay sa peligro ang mga biktima o testigo. Sa panahon nga ni Kibuloy, di ba? Mga kababayan. Sa panahon ni Kibuloy, anong nangyayari? Ay yung kanyang mga tauhan mismo na tumiwalag kay Kibuloy ay tinatakot ng kanyang mga angel of death. Angel of death, di ba? Yung angel of death ay daw yun konektado daw sa DDS yun. Kaya ganun ang mangyayari. Tatakutin talaga yung mga testigo hanggang aatras yun. O kung hindi, katulad kay Atong Ang, babayaran ni Atong Ang ng milyon-milyon ang mga testigo sa Sabongero para hindi nakakaso yun.
Kaya ang sabongero issue ngayon, lusaw na eh. Nalulusaw na. Wala na, wala. Ang sabongero. Hindi nakulong si Atong Ang. Ganun talaga. Oh. So ito naman ang tatlong argumento na ihaharap ng kampo ni Duterte. Ano ba itong tatlong argumentong ito? Sa kanilang apela para sa interim release, ito yung tatlong argumento. Una, mali raw ang naging pasya ng pre-trial chamber. Ay nako, bakit magkamali? Bago hinuli yan si Digong, ang imbestiga na ang ICC 2015 pa yata ang pag-imbestiga ng ICC sa Pilipinas kung anong nangyari diyan sa mga tukhang na yan. So sinabi ni Kaufman mali ang pre-trial chamber, ay magagalit talaga ang mga judges ng ICC. Kaya tuloy unanimous decision, parang boxing eh. Unanimous na denial. Okay, so pangalawa. Ano bang pangalawa? So dito muna tayo na risk si Duterte na maaaring makaapekto sa investigasyon. Ay talagang kinakatakutan niyang si Digong. Kahit matanda yan, may mga galamay yan eh. So, alinsunod sa Article 58 ng Rome Statute. So, alinsunod, ano bang meron dyan? Ikalawa na argumento ng kampo ni Digong, nagkamali na naman ang korte sa pagtanggi ng mga garantiya. Nagkakamali naman daw ang ICC sa pagtanggi ng mga garantiya. Ano bang mga garantiya to? Garantiya kay Digong siguro to. Ito, mula sa estadong handang tumanggap sa kanya. Ayan. So, garantiya pala na mula sa estadong handang tatanggap sa kanya. Ano kayang mga estado to? Hindi naman siguro pwedeng Pilipinas, di ba? Baka sa ibang bansa. Itong ikatlo na nabigo umano ang pre-trial chamber na isaalang-alang ang, ano bang isaalang-alang dito? Ang humanitarian consideration sa pagdesisyon. Ayan, itong humanitarian, itong sinabi nila na may impairment. May cognitive impairment. Cognitive, big sabihin sa utak yan. Sa hindi makarinig, hindi makaunawa, si Digong, cognitive nga eh. Medyo yung mind niya. Blurry. Hindi makaintindi. Yun daw ang pangatlong grounds para sa paghingi ng apela. At mali daw doon ang ICC na hindi binigyan si Digong ng humanitarian consideration. Yang ganda-ganda naman ang kondisyon niya sa loob ng ICC na facility, di ba? Nakita nyo ang linis-linis, mayroon pa siya dong basketballan. Kung mag-gym siya, mayroong mini gym, mayroong TV, mayroong telepono, makatawag sa long distance, libre lang. At mayroon pang nakita ko na parang laruan na parang bowling. Basta malinis yung facility. Kaya humanitarian na yun, na pinatira siya doon sa hindi kulungan, yung malinis na facility. Yung mga natukhang, mayroong bang ganun? Wala eh. Diretso ka agad handusay sa kung saan binaril, doon namatay. Mayroon bang humanitarian consideration? Kasi kinalimutan kasi nila ng kampo ni Digong kung anong nangyari sa mga biktima. Meron ngang kasabihan sa Muslim na an eye for an eye, tooth for the tooth. At sinabi rin ni Confucius na Chinese philosopher na kung anong ginagawa sa iyo ng isa ay gawin din niya sa iyo. At ang binaliktad niya na version ay yung do not do unto others what you do not want others will do unto you. So kung baliktarin na naman natin yan, ay gawin mo sa kanya ang gusto niyang gawin niya sa iyo.
So ganun yun mga kabayan. Eye for an eye, tooth for the tooth. Kung anong utang, yun ang ibabayad mo. The Code of Hammurabi sa Mesopotamia yan na batas. Kung anong utang, yun ang kabayaran. Alam ng ating mga kapatid na Muslim yan, yung ganyang batas. Okay, so yun na nga yung hiling argumento ng kampo ni Digong, which is denied by the ICC trial chamber. So ito, after examining the arguments raised in the appeal brief, the appeals chamber found that the defense failed to identify the errors of the pretrial chambers. Ayan, so failed sa pag-identify ng error ang defense. Kasi sinabi nila mali. Sabi ng ICC, anong mali namin? Sabihin nyo nga, hindi nila masabi ang mali. Pero sinulat nila doon sa apila, sa argumento na mali ang pretrial chamber. Pero nang tanungin sila kung anong pagkakamali namin, hindi nila nasagot. Nagalit tuloy ang ICC, di ba? Kasi pinaratangan nila na mali. Tatlong argumento na palaging sinabi nilang mali ang pretrial chamber. Kaya siyempre magagalit sa inyo yun. Magagalit sa kampo ni Digong. Kaya unanimous decision, parang boxing. Talo sila Digong, unanimous. Parang na-technical sila mga kababayan. Kaya sorry na lang sa mga nangyak-ngyak kahapon sa desisyon. Nangyak-ngyak Siyempre, mahal nila si Digong, opinion nila yan, hindi natin sila mapigilan. At kung tayo naman yung iiyak, opinion natin yung pag-iyak. At karapatan natin yung pag-iyak. Di ba, mga kababayan? Kaya kung ano man ang paniniwala nila, paniniwala nila yun, respetuhin natin, parang reliyon lang, di ba? Kung anong reliyon nila, reliyon nila yun. Paniniwala nila yun, ekspresyon nila yun. At lahat tayo ay may rights to self-expression. Okay, pag-comment na lang sa ating comment section anong masasabi nyo dito sa rason kung bakit unanimous decision ang pag-deny sa apila nila Digong ng interim release. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat sa lahat. Sa mga bago pa lamang sa channel, tulungan nating lalago itong Art Lover Millennials kasi ang ating Golden Boy channel ay malapit ng masara. Baka ngayong January or February ay tuluyan ng masarado ito. Kaya ito na channel ang pinalago ko para patuloy pa rin tayo magbigay ng ating mga reaksyon at komentar. At hanggang sa muli mga ka-Golden Boy, mga Art Lover, ako nang papaalam na see you on our next upload. Paalam. Love and peace.